na balitaan, yung text messages. Oo, Ay, nako. yung text messages na sinabi ni Egay Oo. Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan noong nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yes, so kaya ako nasabi ay nako eh. Kasi ang dami niyan. No. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Oo. Kaso, hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon eh. Kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo. Pero ngayon, may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng eroplano, hindi rin naman pwede yung land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado kasi yung kaibigan ko papauwi na siya ng Pilipinas, commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong. Pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi. Kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM, walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya
At hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin. Dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera, hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan, ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip, araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Ang daming, yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo, therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakikita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi Pero ng firm VP. firm si Pangulong Duterte before. Nung latag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon eh. Na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo eh. Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon eh. So talagang kahit hindi nasusunod yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Kung ano yung tama. Kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. O kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim VP di ba? Minsan, gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang, may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang waitress. Ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga, tawag, dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. Oo, 3 years na lang pinlano yun. Banat bay, antindi. Di ba? Oo, kasi sa kanila walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Di ba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina. Pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang tapos na. Oo. And speaking of that, VP,